Balang araw, ang mambabansag sa akin bilang basura ay luluhod sa harap ng aking mga paa habang nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Ang biyanan kong mapang-api na itinuring akong isang mansa sa kanilang dangal ay hihalik sa lupang aking nilalakaran at ang lalaking tinalikuran ako sa gitna ng aking pangangailangan ay magmamakaawa para sa isang sulyap ko lamang. Panoorin ninyo kung paano ko babawiin ang bawat piraso ng aking pagkatao na sinubukan nilang tapakan. Ang aking paghihiganti ay hindi isang pagsabog, kundi isang malamig na pag-agos ng katarungan na lulunod sa lahat ng aking mga kaaway. Nakatayo ako sa gitna ng entablado ng isang marangyang hotel sa Makati, kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto, ngunit ang mga tao sa loob ay tila mga buitreng naghihintay ng biktima. Ang aking 7 buwang tiyan ay pilit na itinatago ng isang manipis na tela, habang ang init ng mga spotlight ay tila humihigop sa huling lakas ng aking katawan. Isang barya para sa isang babaeng hindi alam kung sino ang ama ng tinadala niya? May hihigit pa ba sa alok na ito para sa isang basurang itinapon na ng pamilya De Vega? Ang tinig na iyon ay galing kay Clara Montenegro, ang babaeng nakatayo sa gitna ng bulwagan habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang ngiti ay tila isang talim na gustong humiwa sa aking balat. Ang mga tawa ng mga elitistang naroon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat hagihik ay tila isang sampal sa aking natitirang dignidad. Isang mabilis na pag-vibrate ng telepono sa aking palad ang kumuha sa aking atensyon. Isang text message mula sa lalaking dapat ay magpoprotekta sa akin. Ang aking dating kasintahan na ngayon ay nakaupo sa VIP table. Just endure it, Wilhelmina. Huwag mo nang ipahiya ang pamilya ko ng higit pa rito. Isipin mo na lang na ito ang huling serbisyo mo bago kita tuluyang kalimutan. Ma'am Willa, huwag po kayong gagalaw. Ang bulong ng isang organizer mula sa likuran ko habang itinutulak ako pabalik sa gitna ng entablado. Maraming donor ang nanonood. Kailangan niyo pong magmuhang kaawa-awa para sa charity. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang desisyong kasing tigas ng biyomante. Hindi ako iiyak. Ang luha ay para sa mga mahihina. At ako ay tapos na sa pagiging biktima. Dahan-dahan kong kinuha ang aking maliit na clutch bag at inilabas ang isang voice recorder na kanina ko pa itinago. Sa isang pindot, ang boses ni Clara na nanggagaling sa sound system ng hotel ay yumanig sa buong bulwagan. Siguraduhin mong mapapahiya siya sa harap ng lahat, Leandro. I want her to crawl and beg. Kapag nasira na ang pangalan niya, hinding-hindi na niya makukuha ang mga shares ng De Vega Shipping na nakapangalan sa bata. Ang nakakabinging katahimikan ay bumalot sa buong silid. Ang mga tawa ay biglang naputol, tila isang kumpas na itinigil ng isang konduktor. Ang mukha ni Clara ay biglang nawala ng kulay, naging kasing puti ng pader. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking muka ay nanatiling kasing lamig ng yelo. You want to talk about shame, Clara? Ang tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad na tila isang dambuhalang alon na handang sumunggab. Ang hiya ay hindi para sa akin. Ang hiya ay para sa mga taong kailangang mandaya at manira para lang makaramdam ng kapangyarihan. Dahan-dahan akong bumaba sa entablado. Bawat hakbang ng aking sapatos sa marmol na sahig ay lumilika ng isang ritmo ng determinasyon. Hindi ako tumingin sa lalaking nagtaksil sa akin. Para sa akin, siya ay isa na lamang anino ng nakaraan na wala ng puwang sa aking hinaharap. Ngunit bago pa ako makarating sa pinto, isang dambuhalang anino ang humarang sa aking landas. Si Mateo Rodriguez. Ang lalaking kinatatakutan ng lahat, ang kapatid ng pumanaw kong asawa. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong paparating, nagdadala ng isang enerhiyang kayang magpabagsak ng kahit anong gusali. Inaasahan ko na lulubusin niya ang aking pagbagsak, nasasabayan niya ang pangumutya ng madla. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang kanyang susunod na ginawa. Sa harap ng lahat, dahan-dahang lumuhod si Mateo sa aking harapan.
Kinuha niya ang aking kanang kamay at marahang idinampi ito sa kanyang noo. Ang tradisyonal na pagmamano. Isang nakakabinging bulungan ang muling kumalat sa buong silid. Senyora Wilhelmina, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto na tila isang pangako ng proteksyon. Patawad kung pinaghintay kita. Walang sinuman ang may karapatang ituring kang ganito habang dala mo ang dugo ng mga Rodriguez. Tumayo siya at hinarap ang madla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang subastang ito ay tapos na. Binibili ko ang lahat ng oras at ang buong buhay ni Wilhelmina. Sinumang humadlang, ako ang makakalaban ninyo. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkahahawak ni Mateo sa aking siko habang iginigiya niya ako palabas ng hotel. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit sa loob ko, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Alam ko na ang kaligtasang inaalok niya ay may kapalit, na ang kanyang mga mata ay may itinatagong sariling agenda. Ngunit sa gabing ito, ako ang nanalo. Bakit mo ginawa yun, Mateo? Ang tanong ko na makapasok kami sa loob ng kanyang sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng isa pang mas madugo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Dahil ang batang yan ay ang tanging susi ko para pabagsakin ng aking ina. At dahil alam kong ikaw lang ang may sapat na sikmura para gawin ang kailangan nating gawin. Huminto ang aking hininga sa loob ng ilang segundo. Isang malakas na pagkulog ang narinig mula sa kalangitan. Tila isang babala ng paparating na bagyo. Napagtanto ko na mula sa isang longvang ng mga De Vega, inilipat lang ako ni Mateo sa isang mas mapanganib na hawla ng mga Rodriguez. Ngunit ang hindi niya alam, ako ay hindi isang ibong nakakulong. Ako ay isang dambuhalang alon. At sa oras na lumabas ang katotohanan tungkol sa gabi ng Cebu, sisiguraduhin kong walang matitira sa kanila. Isang mabilis na tawag ang pumasok sa telepono ni Mateo. Pagpindot niya sa speaker, isang boses ng lalaki ang narinig sa loob ng sasakyan. Sir, ang resulta ng autopsy ni Miguel, may nakita kaming arsenic sa kanyang katawan. Hindi ito isang aksidente. Lalong humigpit ang pagkakahawak ko sa aking tiyan. Ang panganib ay hindi na lamang nasa labas. Ito ay nasa loob na ng aking sinapupunan at ang mga taong nakapaligid sa akin ay ang mga mismong mamamatay tao. Ang matanda at mapagmataas na biyenan kong akala ay mabibili ang aking katahimikan ay napatungangan ng punitin ko ang kanyang 5 milyong pisong tseke sa harap ng kanyang mga bisita. Akala niya ay sapat na ang kanyang pera upang burahin ang katarungan para sa aking anak. Ngunit hindi niya alam na ang bawat piraso ng papel na sumasagi sa sahig ay ang simula ng pagguho ng kanyang kaharian. Ang babaeng itinuring nilang basura ay siya ring susunog sa mansyong ito. Hindi gamit ang apoy, kundi gamit ang katotohanang pilit nilang ibinaon sa limot. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa graba ay tila isang mabigat na babala habang papalapit kami sa dambuhalang pinto ng Mansyong Rodriguez. Ang gusaling ito, na may mga kolom na yari sa puting bato, ay hindi mukhang tahanan, kundi isang sementeryo ng mga lihim. Pagbaba ko, ang lamig ng hangin sa gabi ay tila pilit na humahaplos sa aking balat. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa mga matang nakatingin sa akin mula sa malaking bintana sa ikalawang palapag. Pumasok kami sa loob, kung saan ang amoy ng luma at mamahaling kahoy ng nara ay sumalubong sa amin. Ang tunog ng pagbukas ng malahing pinto ay lumika ng isang mahabang alingawngaw sa tahimik na bulwagan. Sa gitna ng sala, nakaupo ang isang babaeng tila estatwa ng kapangyarihan, si Doña Esmeralda. Magkanong kailangan mo para ipalaglag ang bastardong iyan at tuluyang mawala sa buhay namin? Ang tinig ni Doña Esmeralda ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang nakakasulasok na pagmamaliit. Hindi man lang siya tumayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay na puno ng alahas ay mahigpit na nakahawak sa isang baso ng tsaa. Ma'am,
Hindi yan ang pinunta namin dito. Ang mabilis na sagot ni Mateo. Ngunit itinaas ko ang aking kamay upang patigilin siya. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ng Donya. Ang aking mukha ay nanatiling blanko. Walang bakas ng sakit o pagkagulat. Inilabas ng Donya ang isang checkbook at nagsimulang magsulat. Ang tunog ng pluma na gumuguhit sa papel ay ang tanging ingay sa loob ng silid. 10 million pesos, Wilhelmina. Higit pa yan sa halaga ng kumpanyang nawala sa'yo. Take it, leave the country tonight, at hinding-hindi na kami manghihimasok sa'yo. Ang sabi niya habang iniaabot ang tseke. Ang kanyang ngiti ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang patungo sa akin. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa isang pamilyang hindi ka kailanman tatanggapin. Utang na loob, huwag mong gamitin ang anak ni Miguel para maging linta sa amin. Dahan-dahan kong kinuha ang tseke. Tinitigan ko ang mga zero na nakasulat doon. Pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, narinig ang tunog ng papel na dahan-dahang pinupunit sa 2, pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso. Inihulog ko ang mga ito sa paanan ng Donya. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Doña Esmeralda. Ang kailangan ko ay ang silid ni Miguel. Ang sabi ko sa isang tonong kasing lamig ng yelo sa Desyembre. Mananatili ako rito hanggang sa maisilang ang anak ko. At mananatili ako rito hanggang sa malaman ko kung sino sa bahay na ito ang naglagay ng arsenic sa sasakyan ng asawa ko. Ang Donya ay napatayo sa gulat. Ang kanyang baso ng tsaa ay bahagyang nayanig, kaya ang tubig ay tumapon sa kanyang mamahaling terno. You arrogant brat! Wala kang karapatang magparatang sa loob ng bahay na ito. I am not accusing, Donya. I am stating a fact. Ang tugon ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa hapagkainan. Gutom na ako, at dahil ako ang nagdadala ng tagapagmana ng pamilyang ito, sisiguraduhin ninyong ang bawat pagkain na ihahain sa akin ay dumaan sa pagsusuri ng aking sariling tauhan. Umupo ako sa upuan na nasa dulo ng mesa. Ang upuan na karaniwang inuupuan ni Miguel. Ang mga katulong ay nagkatinginan, takot na gumalaw, habang ang tensyon sa pagitan namin ni Doña Esmeralda ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Mateo! Palayasin mo ang babaeng yan! Ang sigaw ng Donya habang nakaturo sa akin. Ngunit si Mateo ay lumakad lamang patungo sa tabi ko. Inilagay niya ang kanyang kamay sa sandala ng aking upuan. Mom, si Wilhelmina ay mananatili rito sa ilalim ng aking pangangalaga. At kung may mangyaring masama sa kanya o sa bata, sisiguraduhin kong ang lahat ng shares ni Miguel na hawak mo ay mapupunta sa isang trust fund na hindi mo mahahawakan. Ang galit sa mukha ng Donya ay napalitan ng isang matinding takot at panggagalaiti. Tumalikod siya at mabilis na umakyat sa hagdan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa kahoy ay tila isang banta ng digmaan. Naiwan kami ni Mateo sa hapagkainan. Ang tunog ng pagpatak ng ulan sa labas ay nagsimulang lumakas. Lumilikha ng isang ritmo ng kalungkutan sa paligid. You're playing a dangerous game, Willa. Ang mahinang sabi ni Mateo habang nakatingin sa akin. Akala mo ba ay ligtas ka rito dahil lang sa proteksyon ko? Alam ko kung anong pinasok ko, Mateo. Ang sagot ko habang sinisimulang kainin ang pagkaing inihain. Sa tingin mo ba ay papasok ako sa lungga ng mga buwaya nang walang dalang kutsilyo? Isang mensahe ang pumasok sa aking telepono mula sa aking private investigator. Isang larawan ng isang luma at kupas na dokumento mula sa Cebu. Ang nakasulat, Miguel Rodriguez, vasectomy procedure, 2 years ago. Nabitawan ko ang aking kutsara. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kung si Miguel ay hindi maaaring magkaanak, sino ang tunay na ama ng batang ito? At bakit tila alam ni Mateo ang katotohanan, ngunit mas pinipili niyang protektahan ako? Sa kabilang panig ng mansyon, sa madilim na silid-aklatan, narinig ang mahinang boses ng Donya na may kausap sa telepono. Leandro, ayusin mo na ang lahat.
Siguraduhin mong hindi makakaabot sa pang-8 buwan ang tiyan niya. Kung kailangang mamatay ang bata kasama ang ina, gawin mo. Ang bawat hibla ng katahimikan sa Mansyong Rodriguez ay tila isang nakatagong patibong. At bawat hininga ko ay isang pakikipagsapalaran sa kamatayan. Ang sikat ng araw na pumapasok sa mga bintana ng mansyong ito ay hindi nagdadala ng init, kundi isang mapanlinlang na liwanag na naglalantad sa bawat dumi na pilit itinatago ng pamilya Rodriguez. Akala ni Clara Montenegro ay maaari niya akong itulad sa mga babaeng kailangang dumaan sa likod bahay para lamang mapansin. Ngunit nagkakamali siya. Ang bawat pagtatangka niyang saktan ako ay tila isang mitsa na lalong nagpapaalab sa aking determinasyon na tupukin ang kanilang mga kasinungalingan. Hindi ako ang biktima sa kwentong ito. Ako ang bagyong hindi nila inasahang darating. Nagsimula ang umaga sa isang nakakarinding tunog ng mabilis na paghakbang ng mga high heels sa marmol na sahig ng pasilyo. Ang tunog ay tila isang mabilis na tambol na nagbabadya ng gulo. Hindi na nag-abala pang kumatok si Clara Montenegro. Pabalasbas niyang binuksan ang pinto ng silid ni Miguel kung saan kasalukuyang nag-aayos ng kanyang gamit si Wilhelmina. You shameless gold digger! How dare you sleep in Miguel's bed? Ang sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding selos at galit. You're just a temporary amusement for this family, Wilhelmina. Huwag mong isipin na porket dinala ka rito ni Mateo, ay kahanay mo na kami. You are nothing but a vessel for a child that shouldn't even exist. Dahan-dahang lumingon si Wilhelmina. Ang kanyang muka ay kasing kalmado ng isang lawa bago ang bagyo. Masyado kang maingay para sa isang bisitang hindi naman imbitado, Clara. At kung ang tinutukoy mong dangal ay ang pagpapakita ng kawalan ng breeding sa harap ng isang buntis, mukhang mas kailangan mo ng tulong kaysa sa akin. Lalong naggitngit si Clara. Mabilis siyang lumapit at itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Wilhelmina. Ang tunog ng mabilis na pagpalo ng hangin ay narinig. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Clara, mabilis na nahawakan ni Wilhelmina ang kanyang bisig. Ang pagkakahawak ni Wilhelmina ay mahigpit, sapat para maramdaman ni Clara ang pang-ininig ng sarili niyang buto. Huwag mo nang uulitin ito, Clara. Hindi na ako ang Wilhelmina na maari mong apapihin noong nasa De Vega pa ako. Ang bulong ni Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang malamig na paraan. One more move, at sisiguraduhin kong ang skandal na kinasangkutan ng tatay mo sa Cebu ay lalabas sa lahat ng pahayagan bukas ng umaga. Padaskol na binitiwan ni Wilhelmina ang kamay ni Clara, naging sanhi upang bahagyang mawala ng balanse ang babae at mapaatras sa gilid ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng kanyang siko sa kahoy ay nagdulot ng isang mahinang kalabog. Anong alam mo tungkol sa Cebu? Ang utal na tanong ni Clara. Ang kanyang katapangan ay biglang napalitan ng takot. Alam ko ang lahat, Clara. Kaya kung gusto mong manatiling perfect fiancé sa mga mata ng mga marites sa Makati, lumabas ka na sa silid na ito bago ko mawala ang aking pasensya. Ang jutwat na utos ni Wilhelmina. Nang makaalis si Clara na humihikbi sa galit, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Kinuha ni Wilhelmina ang lumang folder na nahanap niya kagabi. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila isang kumpas ng kamatayan sa kanyang pandinig. Binasa niyang muli ang medical na record ni Miguel. Vasectomy procedure confirmed. Permanent infertility. Isang alaala ang muling bumalik sa kanyang gunita. Ang gabi sa Cebu, 8 buwan na ang nakalilipas. Ang amoy ng alak, ang dilim ng silid sa hotel, at ang init ng isang yakap na inakala niyang kay Miguel. Ngunit sa bawat pagtibok ng kanyang puso ngayon, napagtatanto niya ang isang katotohanang mas nakakakilabot kaysa sa anumang lason. Hindi si Miguel ang kasama niya sa gabing iyon. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagbabalik sa kanya sa kasalukuyan. Si Mateo ang pumasok. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa folder na hawak ni Wilhelmina. Nahanap mo na pala, ang mahinang sabi ni Mateo.
Ang kanyang boses ay tila may dalang mabigat na pasanin. I asked Miguel to do it 2 years ago. Alam kong may namamana tayong sakit sa puso sa pamilya Rodriguez at ayaw niyang ipasa yon sa susunod na henerasyon. Kung alam mo na hindi maari magkaanak si Miguel, bakit hinayaan mong pumasok ako rito bilang ina ng kanyang tagapagmana? Ang ginitkit na tanong ni Wilhelmina. Bakit mo hinahaya ang lokohin ng Donya ang buong mundo? Dahil kailangan kong protektahan ang dangal ni Miguel, Wela. At dahil lumapit si Mateo, ang kanyang amoy na pamilyar, ay tila nagpabilis sa tibok ng puso ni Wilhelmina. Dahil alam nating dalawa kung anong nangyari sa Cebu. Alam nating dalawa kung sino ang totoong ama ng batang yan. Naramdaman ni Wilhelmina ang isang matinding panghihina, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Inabot niya ang folder kay Mateo. Kung ganoon, gamitin natin ito. Ipakita natin sa lahat na ang dugo ng karangalan na ipinagmamalaki ng ina mo ay isang malaking kasinungalingan. Ang dangling mystery ay lumitaw. Sino ang nagbigay kay Wilhelmina ng impormasyon tungkol sa tatay ni Clara sa Cebu? At ano ang tunay na motibo ni Mateo sa pag-amin sa katotohanan sa sandaling ito? Ang tiwala ay isang marupok na salamin. Kapag ito ay nabasag, ang bawat piraso nito ay nagiging matalim na sandata na handang sumugat sa pusong nagbigay nito. Sa loob ng mansyong ito, kung saan ang bawat pader ay may tenga, at ang bawat anino ay may mata, natutunan ko na ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang taong hayagang sumusugod, kundi ang taong nakatayo sa iyong likuran habang may hawak na kutsilyo at nakasuot ng ngiti ng isang kaibigan. Akala ni Attorney Leandro ay sapat na ang kanyang mga mabulaklak na salita upang mabulag ako. Ngunit sa mundong ito ng mga Rodriguez, ang tanging batas na sinusunod ko ay ang batas ng aking sariling kaligtasan. Ang nakakarinding tunog ng alarm sa buong mansyon ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang madugong laro. Narinig ang mabilis na pagtakbo ng mga katulang sa pasilyo at ang nagningit-ngit na boses ni Doña Esmeralda na naguutos na harangan ang lahat ng labasan. Sa loob ng silid, nanatiling kalmado si Wilhelmina habang mabilis na isinisilid ang asul na envelope sa loob ng isang nakatagong bulsa sa kanyang maternity dress. Wela, kailangan nating lumabas. Kapag nakita nila yan sa'yo, hinding-hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Ang babala ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon habang binubuksan ang pinto. Bago pa man sila makahakbang, ang pinto ay marahas na bumukas. Pumasok si Doña Esmeralda kasama si Attorney Leandro at 2 armadong bodyguard. Ang mukha ng matanda ay namumula sa galit, habang si Leandro naman ay may suot na maskara ng pag-aalala na tila isang tapat na lingkod. Nasaan ang mga alahas at ang dokumento ng lupa sa Batangas, Wilhelmina? Ang sigaw ng Donya. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na latigo. Alam kong ikaw ang kumuha. Sinamantalo mo ang pagiging abala ng lahat para pasuhin ang vault ko. Mom, wala siyang kinuha. Kasama ko siya rito sa buong oras. Ang pagtatanggol ni Mateo, ngunit mabilis siyang pinatahimik ng isang kumpas ng kamay ni Esmeralda. Mateo, huwag kang magpabulag sa babaeng ito. Attorney Leandro, gawin mo ang tungkulin mo, ang utos ng Donya. Lumapit si Leandro, ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin ni Wilhelmina. Willa, as your lawyer, mas mabuti pang ilabas mo na ang kinuha mo. Baka sakaling mapakiusapan ko pa ang Donya na huwag tumawag ng pulis. Utang na loob, huwag mong sayangin ang tiwala ko sa iyo. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wilhelmina. Tiwala, Leandro? Ang kapal din naman ng mukha mong banggitin ang salitang iyan pagkatapos mong tanggapin ang 5 milyong piso mula sa Donya para isabotahe ang kaso ko sa De Vega Shipping. Naitigagal si Leandro. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay narinig sa loob ng tahimik na silid. Anong pinagsasabi mo? Did you think I wouldn't notice? Ang bawat dokumentong ibinibigay ko sa iyo ay napupunta diretso sa kamay ni Esmeralda. Ang sabi ni Wilhelmina sa isang tonong puno ng pangungutya.
At ang mga alahas na hinahanap nyo? Baka gusto ninyong tingnan ang loob ng bag ni Attorney Leandro? Mabilis na hinarap ni Mateo ang abogado. Bago pa makahilo si Leandro, kinuha na ng bodyguard ang kanyang leather briefcase sa utos ni Mateo. Ang tunog ng pagbukas ng zipper ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang itapon ang laman nito sa sahig, tumambad ang isang dambuhalang diamond necklace at ang mga dokumento ng lupa na nawawala. Leandro, anong ibig sabihin nito? Ang sigaw ni Doña Esmeralda. Bagaman kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Hindi dahil nagnakaw si Leandro, kundi dahil nabuko ang kanilang plano na itanim ang ebidensya sa silid ni Wilhelmina. Ito ay... Tinanim lang ito sa akin. Si Wilhelmina ang gumawa nito. Ang depensa ni Leandro habang pilit na umaatras. Actually, Leandro, I have something better than your lies. Ang sabi ni Wilhelmina habang inilalabas ang kanyang tablet. Pinindot niyang play button. Isang video ang lumitaw. Malinaw na nakita si Leandro na pumasok sa vault gamit ang code na ibinigay ng Donya, kinuha ang mga alahas, at pagkatapos ay tinangkang ilagay ang mga ito sa ilalim ng una ni Wilhelmina bago siya nagulat sa tunog ng papalapit na yabag at isinilid na lamang ito sa sarili niyang bag. How did you get this? Ang utaw na tanong ni Leandro. I may be a vessel in your eyes, but I am still a De Vega. I installed hidden cameras the moment I stepped into this house. Ang malamig na sagot ni Wilhelmina. Mateo, your mother and her favorite lawyer just committed a crime inside their own home. What's your move? Naramdaman ni Doña Esmeralda ang matinding hiya o kahihiyan habang nakatingin sa kanya ang sariling mga bodyguard. Ang kanyang reputasyon bilang isang marangal na matriarch ay gumuho sa harap ng kanyang anak. Palabasin niyo si Leandro. I'll deal with him later. Ang ginitkit na sabi ni Mateo. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang ina. And you, Mom? Stay away from Willa. One more stunt like this, and I will personally deliver all the evidence of your illegal offshore accounts to the authorities. Nang makaalis ang lahat, naiwan ang dalawa sa silid. Ang bawat tibok ng puso ni Wilhelmina ay tila isang paalala na ang kanyang laban ay papatindi pa lamang. Salamat, Mateo, ang mahinang sabi ni Wilhelmina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto. Don't thank me yet, Willa. Nakuha mo nga ang video, pero may mas malaking problema tayo, ang sabi ni Mateo habang ipinapakita ang isang mensahe sa kanyang telepono. Ang private investigator na kinuha ko para sa ADN test sa Cebu, nawawala siya. At ang laboratorio kung saan dinala ang samples, sinunog ito kaninong madaling araw. Ang dangling mystery ay lumitaw. Sino ang taong mas makapangyarihan kaysa kay Doña Esmeralda na may kakayahang sunugin ang isang laboratorio sa loob ng isang gabi? At bakit tila may ibang tao ang ayaw na lumabas ang katotohanan tungkol sa ama ng bata? Ang akala ng mga Montenegro ay sapat na ang apoy upang tupukin ang aking dangal at burahin ang katotohanan. Ngunit hindi nila alam, sa bawat pag-alab ng apoy na kanilang sinindihan, lalong tumitigas ang aking kalooban. Ang isang alpha survivor ay hindi natatakot sa init. Siya ang mismong apoy na susunog sa mga kasinungalingan ng kanyang mga kaaway. Handa akong dumaan sa impyerno, basta't bitbit ko ang katarungang matagal na nilang ipinagkakait sa aking anak. Panurin ninyo kung paano ako babangon mula sa abo, mas matapang at mas mapanganib kaysa dati. Ang amoy ng gasolina at ang mabilis na paggapang ng apoy sa mga kurtinang yare sa mamahaling seda ay naging tanging saksi sa kabaliwan ni Clara Montenegro. Ang tunog ng nanginyit-nyit na apoy na kumakain sa tuyong kahoy ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid ni Miguel. Sa gitna ng makapal na usok, nanatiling nakatayo si Wilhelmina. Ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng takot, kundi ng isang nakakanghilabot na kalmado. Willa, hawakan mo ang kamay ko. Kailangan na nating tumalon. Ang sigaw ni Mateo habang pilit na binabasag ang bintana gamit ang isang upuan. Ang tunog ng pagguho ng salamin sa sahig ay narinig sa gitna ng kaguluhan.
The blue envelope, Mateo! Kunin mo ang asul na envelope sa cabinet! Ang utos ni Wilhelmina habang mabilis na binabasa ng tubig ang isang makapal na kumot. Hindi siya sumisigaw sa takot. Bawat galaw niya ay may kalkulasyon. Forget the documents, Willa. Ang buhay niyo ang mahalaga. Ang galit na tugon ni Mateo habang binubuhat siya patungo sa bintana. I won't let Miguel's truth burn in this room, Mateo. Kung hindi mo kukunin yan, ako ang kukuha. Ang matatag na sagot ni Wilhelmina. Sa huli, walang nagawa si Mateo, kundi abutin ang envelope sa gitna ng lumalakas na apoy bago sila tuluyang tumalon sa malambot na damuhan sa labas. Ang tunog ng pagbagsak ng kanilang mga katawan sa lupa ay sinabayan ng isang histerikal na tawa mula sa kadiliman ng garden. Doon, nakatayo si Clara, may hawak na isang walang lamang galon ng gasolina. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa ilalim ng liwanag ng naglalagablab na mansyon. You should have died in there, Wilhelmina. You and that brat. Ang hiyaw ni Clara. I gave everything for this family. I waited for Mateo. Pero dumating ka. Isang basurang de Vega na sisira sa lahat. Dahan-dahang tumayo si Wilhelmina. Hindi pinapansin ang gasgas sa kanyang braso. Lumapit siya kay Clara nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. You think this fire makes you powerful, Clara? Ang malamig na sabi ni Wilhelmina. This only proves how weak and pathetic you are. You're not a queen fighting for her throne. You're a child throwing a tantrum because she lost her toy. Sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Clara. Ang tunog ng palad ni Wilhelmina na tumama sa balat ay narinig kahit sa gitna ng ingay ng mga sirena ng bumbero na papalapit. Hindi ito sampal ng galit, kundi sampal ng matinding pagkasuklam. Iyon ay para sa tangkang pagpatay sa anak ko. Ang bulong ni Wilhelmina sa tenga ni Clara. At ito naman ay para sa paglapastangan mo sa memorya ni Miguel. Bago pa makaganti si Clara, mabilis na dumating ang mga pulis at bumbero. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga kamay ni Clara ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Wilhelmina. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Doña Esmeralda na nakatayo sa malayo. Ang mukha nito ay blanko, ngunit ang mga mata ay puno ng isang lihim na tagumpay. Willa, are you okay? Ang tanong ni Mateo, habang pilit na sinusuri ang kanyang kalagayan. Kailangan nating pumunta sa ospital. The smoke inhalation might affect the baby. I'm fine, Mateo. Pero tingnan mo ang envelope, ang sabi ni Wilhelmina, habang binubuksan ang bahaging nasunog na asul na sobre. Napatitig si Mateo. Ang loob ng sobre ay wala ng laman kundi mga blankong papel. Ang orihinal na medical na record ni Miguel at ang ebidensya ng Cebu ay wala na doon. Paano nangyari ito? Ang gulat na tanong ni Mateo. Someone switched it before the fire started. Ang hula ni Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay lumingon muli kay Doña Esmeralda. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang tao sa likuran ng Donya. Si Attorney Leandro, na may hawak na isang pamilyar na asul na envelope, ay dahan-dahang naglalakad patungo sa dilim. Ang dangling mystery ay lumitaw. Kung naitanim na ni Wilhelmina ang ebidensya kay Leandro kanina, sino ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makuha muli ang orihinal na dokumento sa loob ng vault ni Miguel? Mayroon bang ibang traidor sa loob ng mansyon na mas malapit kay Wilhelmina kaysa sa iniisip niya? Ang lason ng put ay hindi lamang sumisira sa puso ng nagdadala nito. May kakayahan din itong pumatay ng mga walang kamalay-malay na buhay. Akala ni Doña Esmeralda ay sapat na ang kanyang mga pakana upang tuluyang burahin ang aking bakas sa mundong ito. Ngunit nagkakamali siya kung sa tingin niya ay susuko ako ng walang laban habang ako ay nakahiga sa malamig na kama ng ospital na ito. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang deklarasyon ng digmaan at bawat hininga ko ay isang panata na ang dugo ng aking anak ay hinding-hindi magiging pambayad
sa kanilang mga kasalanan. Ang tunog ng mabilis at nagmamadaling mga hakbang sa pasilyo ng emergency room ay tila nagpabilis sa tibok ng puso ni Mateo. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lamps ay nagbigay ng isang nakakatakot na atmosfera. Sa loob, nakahiga si Wilhelmina, maputla at halos walang buhay, habang ang mga makina sa kanyang tabi ay patuloy na naglalabas ng mga tunog na nagpapahiwatig ng kanyang humihinang kondisyon. Dok, pakiusap! Ilitas niyo sila! Ang asawa ko! Ang anak ko! Ang sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Mr. Rodriguez, huminahon kayo. Masyadong maraming usok ang nalanghap niya at ang pagdurugo ay hindi pa rin humihinto. Kailangan namin siyang dalhin sa operating room na yun din. Ang seryosong sagot ng doktor habang mabilis na itinutulak ang stretcher. Bago pa man makasagot si Mateo, isang mahina, ngunit pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran niya. Isang matandang babae na nakasuot ng simpleng damit, ngunit may hawak na isang lumang leather-bound diary ang papalapit. Si Auntie Melba, ang dating mayordoma ng pamilya Rodriguez na pinalayas ni Doña Esmeralda 10 taon na ang nakalilipas dahil sa pagkaalam ng napakaraming lihim. Mateo, huwag kang magpapadala sa takot. Si Wilhelmina ay hindi mamamatay ng ganoon kadali, ang sabi ni Auntie Melba. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Ito ang diary ni Miguel. Ako ang kumuha ng orihinal na medical na record mula sa vault, bago pa man ito pasukin ni Leandro. Alam kong susunugin nila ang mansyon. Napatitig si Mateo sa matanda. Auntie Melba, anong ibig mo sabihin? Ang kuya mo, Alam niya na papatayin siya ng nanay niyo, Mateo? Ang bulong ni Auntie Melba habang iniaabot ang diary. At alam niya rin na ang batang dinadala ni Wilhelmina ay hindi sa kanya, kundi sa iyo. Kinamit niya lang ang kasal nila para protektahan ka at si Willa mula sa put ni Esmeralda. Naramdaman ni Mateo ang isang matinding tsyundong sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat pahina ng diary ay tila isang hiyaw ng katotohanan mula sa hukay ng kanyang kapatid. Ang gabi sa Cebu, ang lahat ng ito ay binalak ni Miguel upang iligtas sila. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay binasag ng paglabas ng doktor mula sa operating room. Ang mukha nito ay seryoso at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang consent form. Mr. Rodriguez, may komplikasyon. Ang matris ng pasyente ay masyadong mahina dahil sa nakalipas na lason sa kanyang katawan, ang sabi ng doktor. Kailangan nating mamili ngayon din, ang buhay ba ng ina o ang buhay ng sanggol? We only have 5 minutes to decide. Naramdaman ni Mateo ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang pagpili sa pagitan ng babaeng kanyang minamahal at ng sarili niyang anak ay isang parusa na mas malala pa sa kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, bumukas ang pinto ng operating room ng bahagya. Si Wilhelmina, na may oxygen mask sa kanyang mukha, ay pilit na gumagalaw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim kahit sa gitna ng matinding sakit. Hindi ka pipili, Mateo. Ang paos, ngunit dutkwat na sabi ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay naging tanging tunog na nagbigay ng lakas sa silid. I am an alpha survivor, at ang anak ko ay lalabas sa mundong ito ng buhay. Doc, simulan niyo ang operasyon. At kung mamatay ako, sisiguraduhin kong isasama ko si Esmeralda sa aking huling hininga. Ang dangling mystery ay lumitaw. Paano nalaman ni Wilhelmina na unti-unti siyang nilalason ni Leandro bago pa man mangyari ang sunog? At ano ang tunay na dahilan kung bakit pilit na pinapatay ni Esmeralda ang sanggol kung alam niyang dugo ito ng kanyang sariling anak na si Mateo? Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa dilim. Sabi nila, ang isang tao ay sumusuko kapag pagod na ang kanyang katawan.
Ngunit hindi nila alam na ang pag-ibig ng isang ina ay mas matatag kaysa sa anumang batas ng medisina. Hindi ako papayag na ang huling hantungan ko ay isang malamig na lamesa sa ospital, habang ang aking mga kaaway ay nagdiriwang sa labas. Kung kailangang gapangin ko ang aking daan, pabalik sa mundo ng mga buhay para sa aking anak, gagawin ko. Ang buhay ay hindi ibinibigay bilang isang regalo. Ito ay isang laban na kailangang panalunan ng may kasamang dugo at panata. Ang tunog ng paulit-ulit na karga ng kuryente mula sa defibrillator ay ang tanging nagbibigay ng pag-asa sa loob ng operating room. Ang bawat pagtama ng kuryente sa dibdib ni Wilhelmina ay tila isang marahas na hampas na nagpapabagsak at nagpapabangon sa kanyang katawan. Sa labas, nakaluhod si Mateo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo, habang ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisingi. Ibalik niyo siya. Pakiusap. Ibalik niyo sila. Ang paulit-ulit na bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pighate na tila isang huling panalangin sa gitna ng bagyo. Pagkalipas ng ilang minutong tila walang katapusan, ang tunog ng regular at mabagal na pagtibok ng makina ng puso ay muling narinig. Ang doktor ay nakahinga ng maluwag, mabilis na nag-utos na simulan ang emergency C-section. Ang tunog ng mabilis na paggalaw ng mga instrumentong medikal ay pumuno sa silid hanggang sa marinig ang isang napakahina ngunit matatag na iyak ng isang sanggol. Isang napaagang kapanganakan, ngunit isang himala ng buhay. Nailipat si Wilhelmina sa intensive care unit. Dumating si Doña Esmeralda sa ospital. Ang kanyang marangyang suot at ang kanyang matayog na tindig ay tila isang insulto sa kapaligiran ng pighati. Lumakad siya patungo sa nursery kung saan naroon ang sanggol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng mamahaling salamin. "Nasaan ang bata? Kailangan kong makita ang bata!" Ang duthuat na utos ng Donya sa nurse. "Hindi ka makakahawak sa kanya, Esmeralda." Ang boses ni Mateo ay tila isang kulog na nagmula sa dilim habang humaharang siya sa harap ng nursery glass. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal na dati niyang ibinibigay sa kanyang ina. Tanging ang isang malamig na pot ang natitira doon. "Mateo! Anak! Ginagawa ko ito para sa iyo! Para sa dangal ng pamilya natin!" Ang depensa ni Esmeralda, pilit na gumagamit ng moral na gaslighting. Ang batang yan ay isang mansa, isang bastardong mula sa isang babaeng De Vega na sumira kay Miguel. "Ang tanging mansa sa pamilyang ito ay ikaw, Mom," ang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang banta na nagpatahimik sa buong hallway ng ospital. Ang batang dinadala ni Willa ay hindi kay Miguel. Siya ay anak ko. Anak ko kay Wilhelmina. Naitigagal si Esmeralda. Ang kanyang muka ay biglang nawala ng kulay. At ang kanyang baston ay bahagyang nayanig sa kanyang hawak. Ang hiya o kahihiyan ay mabilis na gumapang sa kanyang katawan habang ang mga nurse at doktor na naroon ay nagsimulang magbulungan. "Hindi! Hindi maaari! Niloloko ka lang ng babaeng yan!" Ang hysterical na sigaw ng Donya. "Basahin mo ito, Esmeralda," ang sabi ni Mateo habang ipinapakita ang diary ni Miguel na iniabot ni Auntie Melba. Alam ni Miguel ang lahat, at alam niya rin na ikaw ang nagpagupit ng preno ng sasakyan niya dahil ayaw mong malantad ang katotohanan tungkol sa iyong mga ilegal na transaksyon sa mga Montenegro. Bago pa man makasagot ang Donya, lumapit si Dr. Santos, ang attending physician ni Wilhelmina. Ang kanyang muka ay seryoso habang may hawak na isang lab report. "Mr. Rodriguez, may mahalaga kaming natuklasan sa pagsusuri sa dugo ni Ginang De Vega," ang sabi ng doktor. Ang komplikasyon sa kanyang pagbubuntis at ang paghinto ng kanyang puso ay hindi lamang dahil sa usok ng sunog. May mataas na antas ng lead at arsenic sa kanyang katawan. Matagal na siyang nilalaso ng pakunti-unti. Humigit kumulang 3 buwan na ang nakalipas. Naramdaman ni Mateo ang matinding kilabot. 3 buwan. Ibig sabihin, bago pa man pumasok si Wilhelmina sa mansyon,
May nagtatangka ng pumatay sa kanya gamit ang unti-unting pagpapakain ng lason. At ang taong nagbibigay ng mga vitamins kay Wilhelmina sa nakalipas na mga buwan ay walang iba kundi si Attorney Leandro. Ang dangling mystery ay lumitaw. Sino ang nagpundo kay Leandro upang bilhin ang lason sa loob ng 3 buwan? Gayong si Doña Esmeralda ay kamakailan lamang nakipag-ugnayan sa kanya para sa kaso ng De Vega. Mayroon bang mas malaking utak sa likod ng pagtatangkang pumatay kay Wilhelmina? Ang akala ng aking mga kaaway ay sapat na ang kanilang talino upang unahan ako sa karerang ito. Akala nila ay nananatili akong walang laban habang nakahiga sa kama ng ospital na ito. Ngunit nagkakamali sila. Ang isang alpha survivor ay hindi lamang marunong sumalong ang mga patibong. Marunong din siyang mag-iwan ng sariling pain para sa mga mapangahas. Sa mundong ito, kung saan ang bawat tao ay may presyo, ang tanging paraan para manalo ay ang paggamit ng otak bago ang emosyon. Ang bawat lason na ibinigay nila sa akin ay magiging mitsa ng kanilang sariling pagbagsak. Mabilis na tumakbo si Mateo patungo sa nursery. Ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang sa pasilyo ay tila humahabol sa huling pintig ng buhay ng kanyang anak. Pagdating niya sa glass window, nakita niya ang kaguluhan sa loob. Mga doktor na mabilis na gumagalaw at ang mga pulang ilaw na patuloy na nag-aalarma sa buong silid. "Save my son! Please! Do everything!" Ang sigaw ni Mateo habang pilit na kinakatok ang salamin. Ngunit bago pa man siya tuluyang magwala, isang mahigpit na pagkahahawak sa kanyang balikat ang nagpalingon sa kanya. Si Nurse Gina, ang babaeng tinulungan ni Wilhelmina noong nakaraang taon mula sa isang maling paratang sa ospital, ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit walang bakas ng kaba. "Sir Mateo, sumunod po kayo sa akin ng tahimik," ang bulong ni Nurse Gina. Dinala niya si Mateo sa isang maliit, pribadong silid sa dulo ng pasilyo na nakalaan lamang para sa mga VIP. Doon, sa loob ng isang portable incubator, ay isang sanggol na mahimbing na natutulog. Ang tunog ng kanyang mahina at regular na paghinga ay tila isang himala sa gitna ng bagyo. Ang sanggol sa nursery, hindi iyon ang anak niyo, ang paliwanag ni Nurse Gina. Inutusan ako ni Ma'am Wilhelmina kanina pang madaling araw. Alam niyang may magtatangkang saktan ang bata sa nursery, kaya pinalitan namin ang sanggol ng isang medical mannequin na may sensor. Ang tunog ng alarm na naririnig niyo ngayon ay dahil may nag-inject ng lason sa mannequin. Naramdaman ni Mateo ang matinding ginhawa na tila, isang malamig na tubig na nagpalamig sa kanyang nag-aapoy na puso. Ngunit kasabay nito ang matinding paghanga sa katalinuhan ni Wilhelmina. Mabilis silang bumalik sa silid ni Wilhelmina. Doon, nakita nila si Willa na nakaupo na sa kanyang kama. Hawak ang kanyang tablet habang may oxygen tube pa rin sa kanyang ilong. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at puno ng kalkulasyon. "The man with the watch was Leandro, Mateo," ang malamig na sabi ni Wilhelmina. "Nakita ko siya sa hidden security camera ng nursery na nakalink sa tablet ko. Akala niya ay napatay niya ang anak natin." "Willa, paano mo nalaman na nilalason ka niya sa nakalipas na 3 buwan?" ang tanong ni Mateo habang lumalapit sa kanya. "Dahil hindi ko kailanman ininom ang mga vitamins na ibinibigay niya," ang sagot ni Wilhelmina, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Itinago ko ang bawat kapsula at ipinasuri sa aking sariling laboratorio sa De Vega Shipping. Ang lason na nakita sa katawan ko ngayon ay dahil sa maliit na dosis na hinalo nila sa pagkain ko dito sa ospital. Ngunit hindi yon sapat para patayin ako. Gagamitin natin ang video na ito para ipakulong si Leandro at ang ina ko," ang sabi ni Mateo. "Hindi lang sila, Mateo. Ang tunay na utak sa likod ng pagdalason sa akin ay si Lorenzo Montenegro, ang tatay ni Clara," ang sabi ni Wilhelmina habang ipinapakita ang isang file sa kanyang screen. "Siya ang nagpundo kay Leandro. Gusto niyang mamatay ako para hindi ko mailantad ang microchip na naglalaman ng mga illegal na transaksyon ng kumpanya nila.
Nasaan ang chip na yun, Willa? Nakatago ito sa loob ng lumang orasan sa silid-aklatan ng Mansyon Rodriguez. Leandro will head there now to destroy it, thinking we are too busy in the hospital. Ang mabilis na sagot ni Wilhelmina. Kailangan mong pumunta doon na yun din, Mateo. Ngunit bago pa man makakilos si Mateo, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Wilhelmina. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Leandro ay narinig sa kabilang linya, humihingal at puno ng galit. Wilhelmina, akala mo ba ay mas matalino ka sa amin? Ang sigaw ni Leandro. Nasa mansyon ako ngayon at hawak ko si Auntie Melba. Kung gusto niyo siyang makitang buhay, dalhin mo ang microchip sa akin sa loob ng 30 minuto. Isang maling galaw at sisiguraduhin kong ang matandang ito ang unang mamamatay. Ang dangling mystery ay lumitaw. Paano nalaman ni Leandro na si Auntie Melba ang may hawak ng diary at alam ang tungkol sa microchip? Sino ang nag-leak sa kanya ng impormasyong ito habang siya ay tumatakas mula sa ospital? Ang tadhana ay hindi isang bagay na ipinapaubaya sa kapalaran. Ito ay isang laro ng chess kung saan ang bawat piyesa ay kailangang galawin ng may layunin. Akala ni Leandro ay hawak niya ang alas dahil sa pagkakabihag kay Auntie Melba. Ngunit nakalimutan niya na ang Mansyong Rodriguez ay naging kaharian ko sa nakalipas na mga linggo. Ang bawat pinto, bawat ilaw at bawat seguridad ng bahay na yon ay kontrolado ng aking mga daliri. Sa gabing ito, ang bawat bitag na inihanda nila para sa amin ay magiging sarili nilang kulungan. Ang tunog ng malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ng sasakyan ay tila sumasabay sa mabilis na tibok ng puso ni Mateo habang tinatahak ang madilim na kalsada patungo sa Mansyon Rodriguez. Sa ospital, nanatiling nakatitig si Wilhelmina sa kanyang tablet. Ang kanyang muka ay walang bakas ng emosyon, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-a-access sa smart home system ng mansyon. Mateo? Nakapasok na si Leandro sa silid-aklatan. I can see him on the thermal cameras. Ang malamig na sabi ni Wilhelmina sa earpiece ni Mateo. Hawak niya si Auntie Melba. Huwag kang papasok ng basta-basta. I'm going to create a distraction. Pumasok si Mateo sa likod bahay ng tahimik. Ang tunog ng kanyang sapatos sa basang damuhan ay hindi narinig dahil sa lakas ng kulog. Sa loob ng silid-aklatan, nakatayo si Leandro. May hawak na baril na nakaturo sa ulo ng umiiyak na si Auntie Melba. Nasaan na si Mateo? Ang bagal niyo! Ang sigaw ni Leandro habang patingin-tingin sa kanyang relo. Sa isang iglap, pinindot ni Wilhelmina ang isang button sa kanyang screen. Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng mga emergency sprinklers sa kisame ng silid-aklatan ay lumika ng isang biglaang pag-ulan sa loob ng silid. Ang biglaang basang lamig at ang tunog ng sirena ng sunog na biglang umalingaw-ngaw ay nagdulot ng gulat kay Leandro. Sinalantala ni Mateo ang pagkakataon. Sinalubong niya si Leandro ng isang mabilis na pag-atake. Ang tunog ng pagtama ng kanyang kamao sa mukha ng abogado at ang pagbagsak ng baril sa sahig ay narinig sa gitna ng ingay ng sirena. Matapos ang ilang minutong pakikipagbuno, matagumpay na nakuha ni Mateo ang baril at pinadapa si Leandro sa basang carpet. Tapos na ang laro, Leandro, ang hingal na sabi ni Mateo habang itinuturo ang baril sa kanya. Mabilis namang iniligtas ng mga dumating na pulis si Auntie Melba. Ngunit sa halip na matakot, isang nakakahindik na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leandro habang nakapangkurandot sa sahig. Akala niyo ba ay nanalo kayo? Mateo, si Doña Esmeralda ay hindi ang tanghing nagbabayad sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ang ginitgit na tanong ni Mateo. Si Lorenzo Montenegro. Alam niya na gagamitin ni Wilhelmina ang bata para makuha ang De Vega shipping. Ang sabi ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nanilisik sa galit. Habang narito ka para iligtas ang matandang ito, ang mga tauhan ni Lorenzo ay kasalukuyan ng papasok sa ospital. Papatayin nila si Wilhelmina at kukuha ng bata. Naramdaman ni Mateo ang matinding lamig na tila yelo na dumaloy sa kanyang mga ugat. Willa! Willa, makinig ka! Umalis ka na dyan ngayon din!
ang sigaw ni Mateo sa kanyang earpiece. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang tunog ng static at isang mahinang pagputol ng linya. Sa ospital, ang mga ilaw sa palapag ni Wilhelmina ay biglang namatay ng sabay-sabay. Ang nakakabinging katahimikan ay binalot ng tunog ng mabilis na pag-andar ng mga emergency generator. Ngunit ang kuryente sa silid ni Wilhelmina ay hindi bumalik. Nakatayo si Wilhelmina sa dilim. Yakap ang kanyang tablet, habang si Nurse Gina ay nakatayo sa kanyang tabi na hawak ang isang scalpel para sa proteksyon. Ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid at ang mga mabibigat na yabag ng dalawang lalaki ay naging tanging tunog na nagpahiwatig ng kamatayan. Ang dangling mystery ay lumitaw. Sino ang napatay ng kuryente sa particular na palapag ni Wilhelmina kung ang buong ospital ay may backup power? Mayroon bang mas mataas na opisyal sa ospital na binayaran ni Lorenzo Montenegro? Ang kadiliman ay hindi hadlang para sa isang taong sanay nang lumaban sa ilalim ng mga anino ng pantataksil. Akala ng mga Montenegro ay madali na lang makukuha ang aking buhay sa loob ng silid na ito kung saan ako ay mahina at nagpapagaling. Ngunit nakalimutan nila na ang isang inang nagpoprotekta sa kanyang anak ay walang pinipiling lugar o oras. Ang bawat sandali ng panganib ay tila isang mabilis na kalkulasyon sa aking isipan, at sa gabing ito, ang bawat balang inilaan nila para sa akin ay ibabalik ko sa kanila nang may kasamang matinding kahihiyan. Ang tunog ng mabigat na bakal ng oxygen tank na tumama sa ulo ng lalaking may hawak ng baril ay lumika ng isang nakakangilabot na kalabog sa gitna ng kadiliman. Si Nurse Gina, gamit ang kanyang huling lakas, ay nagawang patumbahin ang isa sa mga tauhan ni Lorenzo Montenegro. Ang tunog ng pagbagsak ng lalaki sa sahig ay sinabayan ng mabilis na pagkuha ni Wilhelmina sa syringe na may pampatulog sa tabi ng kanyang kama. Bago pa makakilos ang ikalawang lalaki, mabilis na isinaksak ni Wilhelmina ang karayom sa leeg nito. Ang tunog ng paghingal at ang dahan-dahang pagbagsak ng katawan nito sa sahig ay naging patunay ng kanyang mabilis na pag-atake, kahit na may sariwa pa siyang tahi mula sa operasyon. Tumawag ka ng seguridad, Gina, na yun din. Ang mahinang utos ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado at walang pang-inghinig. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang mga ilaw at pumasok si Mateo kasama ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng mabilis na pagpasok ng mga pulis at ang kalansing ng mga posas na ikinakabit sa mga nahuling satom ay pumuno sa silid. Sa likod nila, dinala rin si Lorenzo Montenegro na nahuli sa akto sa labas ng ospital habang naghihintay sa ulat ng kanyang mga tauhan. Wilhelmina, hindi pa tapos ang laban na ito! Ang sigaw ni Lorenzo habang kinakaladkad ng mga pulis. Ang De Vega Shipping ay mapapa sa akin pa rin. Ang pamilya mo ay walang magagawa. Tumingin si Wilhelmina kay Lorenzo nang walang kaebog-ebog. Ang Montenegro Logistics, Lorenzo, ay kasalukuyan ng sumasailalim sa audit ng gobyerno dahil sa microchip na nakuha ni Mateo. Bukas na bukas din, ang lahat ng ari-arian niyo ay kukunin ng bangko. Wala ka ng pangalan. At wala ka ng yaman. Ang matinding hiya o kahihiyan ay mabilis na gumapang sa mukha ni Lorenzo habang nakikita ang mga flash ng kamera ng mga media na kanina pa ipinatawag ni Wilhelmina sa labas ng ospital. Ang kanyang reputasyon bilang isang respetadong negosyante ay tuluyang gumuho sa loob ng isang gabi. Nang mailabas na ang mga Montenegro, lumapit si Mateo kay Wilhelmina at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Willa, ligtas na ang anak natin. Auntie Melba is safe too. Pero kailangan mong magpahinga. Hindi pa tapos ang lahat, Mateo? Ang sabi ni Wilhelmina, habang pilit na tumatayo mula sa kanyang kama. Bukas ang fiesta ng San Lorenzo. Doon idedeklara ng ina mo ang kanyang huling pagtatangka na ilipat ang lahat ng ari-arian ng mga Rodriguez sa isang dummy company bago siya tuluyang makulong. Anong gusto mong gawin? Doon natin lulubusin ang kanilang pagbagsak. Sa harap ng buong bayan ng San Lorenzo,
kung saan ang karangalan na pilit nilang ipinagmamalaki ay gagawin nating isang malaking katatawanan. Ang jutwat na sabi ni Wilhelmina. Ngunit bago pa man sila makapagplano, lumapit si Auntie Melba kay Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lumang dokumento mula sa diary ni Miguel. Mateo? May isang bagay pa akong kailangang sabihin sa inyo tungkol sa tatay niyo. Ang bulong ni Auntie Melba. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang pumatay kay Don Rodriguez, hindi si Lorenzo Montenegro ang direktang nag-utos. May isang tao sa loob ng pamilyang ito na mas malapit sa inyo na siyang nagbayad kay Lorenzo para gawin yon. Ang dangling mystery ay lumitaw. Sino ang taong tinutukoy ni Auntie Melba na nag-utos sa pagpatay sa ama ni Mateo? Mayroon bang ibang miyembro ng pamilya Rodriguez na nagtatago sa ilalim ng anino ng kabaitan? Ang sining ng paglalaro sa isip ng kaaway ay ang pagpapakita ng takot kapag ikaw ay malakas, at ang pagpapakita ng tapang kapag ikaw ay nasa panganib. Akala ni Clara ay madali niya akong mapapraning sa pamamagitan ng kanyang mga sulat-banta. Ngunit hindi niya alam na bawat hakbang ko ay nakatali sa isang mas malaking plano. Ang fiesta ng San Lorenzo ay hindi lamang isang pagdiriwang. Ito ang magiging entablado ng huling paghatol kung saan ang bawat dumi na pilit nilang itinago sa ilalim ng kanilang mga mamahaling terno ay ilalantad ko sa harap ng buong bayan. Mabilis na tinumo ni Wilhelmina ang nursery kung saan hawak ni Nurse Gina ang bote ng gatas ng sanggol. Ang kanyang bawat hakbang ay dzutwat at walang pag-aalinlangan. Agad niyang kinuha ang bote mula sa kamay ng nurse, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim habang sinusuri ang bawat anggulo nito. Mamuela, bakit po? May problema po ba? Ang gulat na tanong ni Nurse Gina. Hindi sumagot si Wilhelmina. Inabot niya ang bote kay Mateo na kasalukuyang kasama ang isang lab technician ng ospital. Pagkalipas ng ilang minutong pagsusuri, napatunay ang malinis ang gatas. Ang sulat ni Clara ay isa lamang desperadong laro sa isip upang lumikha ng gulo at takot. Ngunit sa ilalim ng bote, nakita ni Wilhelmina ang isang maliit na tracking chip na nakadikip. Isang bagay na itinanim ni Leandro bago siya nahuli. Gusto nilang malaman kung nasaan tayo, Mateo. Ang malamig na sabi ni Wilhelmina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibigay natin sa kanila ang lokasyon na gusto nila. Ang fiesta. Kinaumagahan, ang plaza ng San Lorenzo ay binalot ng makukulay na dekorasyon at ang tunog ng mga tambol ng banda ay umalingaw-ngaw sa buong bayan. Ang mga tao ay nagkakatipon para sa taunang pagdiriwang, ngunit ang totoong atraksyon ay ang entablado kung saan nakatayo si Doña Esmeralda, suot ang kanyang pinakamahal na terno, pilit na itinatago ang katotohanang ang kanyang buong kaharian ay gumuho na sa likod ng mga eksena. Mga kababayan, sa araw na ito, lais kong ipakilala ang bagong mukha ng Rodriguez Logistics. Ang malakas na anunsyo ni Esmeralda sa mikropono. Ang kanyang tinig ay puno ng peking autoridad. Ngunit ang kanyang sasabihin ay naputol nang ang mga dambuhalang LED screen sa gilid ng plaza ay biglang nag-iba ng palabas. Sa halip na ang promotional video ng kumpanya, lumitaw ang mukha ni Attorney Leandro sa loob ng presinto ng pulisya, duguwang nagtatapat. Si Doña Esmeralda. Siya ang nag-utos sa akin na sabotahehe ng preno ng sasakyan ni Miguel. At siya rin ang nagbayad sa akin upang dahan-dahang lasunan si Wilhelmina. Ang boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Mas malakas pa sa tunog ng mga tambol. Ang nakakabinging bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na hangin na humampas kay Esmeralda. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang naglakad si Wilhelmina paakyat sa entablado. Nakasuot ng isang mahabang pulang bestido na tila isang naglalakad na apoy. Kasama niya si Mateo at si Auntie Melba. Nahawak ang orihinal na dikasal na dokumento ng Doña at ni Don Rodriguez. Ang karangalan na ipinagmamalaki mo, Esmeralda, ay itinayo sa dugo ng sarili mong anak, ang sigaw ni Wilhelmina habang itinuturo ang Doña.
hindi ka kailanman naging legal na asawa ni Don Rodriguez. At ikaw ang pumatay kay Miguel upang makuha ang kanyang mga shares. Nawala ng balanse si Esmeralda. Ang kanyang baston ay nalaglag sa entablado, habang ang mga tao ay nagsimulang sumigaw ng pot at magtapon ng mga dumi sa kanya. Ang matinding hiya na pilit ning iniwasan sa buong buhay niya ay naging isang pambansang panoorin. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Wilhelmina, isang mabilis na anino ang lumitaw sa gilid ng entablado. Si Clara Montenegro, na nakatakas mula sa psychiatric ward sa tulong ng mga huling tauhan ng kanyang ama, ay may hawak na baril. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang itinuturo ang baril ng diretso sa puso ni Wilhelmina. "Mamatay ka na, Wilhelmina!" ang sigaw ni Clara. Ang tunog ng isang malakas na pagputok ng baril ay umalingaw sa buong plaza. Lumika na isang histerikal na sigawan ng mga tao. Ngunit bago pa man tumama ang bala kay Wilhelmina, mabilis na humarang si Mateo sa kanyang harap. Ang dangling mystery ay lumitaw. Paano nakatakas si Clara sa kabila ng mahigpit na seguridad ng ospital? At sino ang nagbigay sa kanya ng baril na ginamit niya para sa pag-atake? Sa huli, ang lahat ng dumi at kasinungalingan na ibinato nila sa aking pangalan ay naging mga pataba na lalong nagpayabong sa aking tagumpay. Ang biyenan kong walang awa ay nabubulok na ngayon sa loob ng isang malamig na selda, kasama ang kanyang mga pangarap na nauwi sa abo. Ang gataksil na kasintahan at ang baog niyang pamilya ay naging mga pulubi sa kalsada ng sarili nilang kahihiyan. Hindi ko kailangan ng kanilang patawad dahil ang bawat hakbang ko ngayon ay isang patunay na ako ang arkitekto ng aking sariling kapalaran. Ako si Wilhelmina de Vega at sa pagkakataong ito, ako na ang nagmamay-ari ng aking bukas. Ang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya at ang mabilis na pag-andar ng makina ng puso ay naging tanging kasama ni Wilhelmina sa loob ng sasakyan patungo sa ospital. Sa kanyang kandungan, ang dugo ang ulo ni Mateo ay nanatiling walang malay habang ang kanyang pulang bestido ay nabalot ng kulay ng sakripisyo. Ngunit kahit sa gitna ng matinding takot, ang mga mata ni Wilhelmina ay hindi nagpakita ng pagsuko. Nanatili siyang nakatitig sa kanyang anak, na ligtas na hawak ni Auntie Melba sa kabilang upuan. Si Clara Montenegro ay mabilis na nadakip ng mga pulis matapos mabaril si Mateo, habang si Doña Esmeralda ay tuluyang hinimatay sa entablado dahil sa matinding hiya o kahihiyan sa harap ng buong bayan. 2 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw sa loob ng bagong gusali ng De Vega Rodriguez Logistics sa Manila ay tumatama sa makintab na lamesa ni Wilhelmina. Nakasuot siya ng isang mamahaling business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng isang mukha ng tagumpay at kapangyarihan. Wala na ang bakas ng mahinang babaeng buntis na pinagkaisahan ng lahat. Ngayon, siya na ang nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa bansa. Pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang mga balita mula sa korte. "Ma'am Willa, formal na pong ibinasura ng korte ang apela ni Doña Esmeralda. She is sentenced to life imprisonment without parole. Si Lorenzo Montenegro naman ay kumpiskado na ang lahat ng ari-arian at si Clara ay kasalukuyan ng nasa psychiatric facility para sa mga kriminal." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wilhelmina. "Mabuti. Ipadala mo ang mga bulaklak na ito sa puntod ni Miguel. Sabihin mo sa kanya na bayad na ang lahat ng utang ng pamilya niya." Pagkalipas ng ilang oras, nagtungo si Wilhelmina sa isang maliit na park sa tapat ng kanyang opisina. Doon, nakita niya si Mateo na naglalakad ng dahan-dahan, may hawak na isang maliit na laruan. Ang kanyang katawan ay may peklat pa rin mula sa operasyon sa baril, ngunit ang kanyang tindig ay mas tuwid at puno ng kapayapaan. "Willa, salamat sa pagpapahintulot na makita ko si Miguelito," ang mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kapakumbabaan. 2 taon siyang nagtrabaho bilang isang volunteer architect sa mga relocation sites sa Mindanao upang hugasan ang kanyang mga kasalanan at ang dumi ng pangalan ng kanyang pamilya. "He is your son, Mateo.
Hinding-hindi ko ipagkakait sa kanya ang kanyang ama, ang sagot ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay nanatiling rational at jutwat. Pero wag mo isipin na ang pagliligtas mo sa akin sa fiesta ay sapat na upang bumalik tayo sa dati. Alam ko, Willa. I don't expect you to forgive me easily. Ang sabi ni Mateo, habang nakatingin sa bata na masayang tumatakbo patungo sa kanya. Sapat na sa akin na hayaan mo akong maging bahagi ng buhay niya, habang binubuo ko ang sarili kong pangalan nang walang tulong ng yaman ng mga Rodriguez. Tumingin si Wilhelmina sa malayo, sa dagat ng Maynila, kung saan ang kanyang mga barko ay patuloy na naglalayag. Ang kaligayahan ko, Mateo, ay hindi nakadepende sa isang lalaki. I built this empire with my own hands. Pero kung gusto mong maging bahagi ng pamilyang ito, patunayan mo na karapat-dapat ka sa paggalang ng anak mo. Tumalikod si Wilhelmina at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang kanta ng kalayaan. Ang kanyang puso ay payapa na, at ang bawat lason na ibinato sa kanya ay nagawa niyang gawing panlunas upang maging mas matatag. Ang dangling mystery ay lumitaw. Habang naglalakad si Wilhelmina, isang estrangerong lalaki na may familiar na singsing sa kamay ang dumaan sa kanyang tabi at nag-iwan ng isang maliit na papel sa kanyang bag. Ang nakasulat, "Ang laro ay hindi natatapos sa pagkakakulong ni Esmeralda. Magkita tayo sa Cebu, senyora." Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagkawala ng gulo, kundi sa katatagan ng puso habang nasa gitna ng bagyo. Akala ko noon, ang kaligayahan ay nakadepende sa pangalang dala ko o sa yaman na pag-aari ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan ko na ang pinakamahalagang yaman ay ang kakayahang tumingin sa salamin ng walang bahid ng kahihiyan. Ang bawat sugat na iniwan ng mga Rodriguez at Montenegro ay hindi na mga tanda ng sakit, kundi mga medalya ng aking pagkapanalo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila na sumira sa akin, kundi para sa aking sarili, upang tuluyan na akong makalaya mula sa tanikala ng kanilang kasamaan. Nakatayo si Wilhelmina sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan sa Tagaytay, kung saan ang malamig na simoy ng hangin at ang tanawin ng bulkang Taal ay nagbibigay ng isang kakaibang katahimikan. Ang tunog ng marahang pagaspas ng mga dahon at ang malayong awit ng mga ibon ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng kanyang mga alalahanin. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog ang kanyang anak na si Miguelito. Ang sanggol na dati ay pinag-agawan at tinangkang patayin ay lumalaking malusog at puno ng sigla. Ang tunog ng kanyang regular at malalim na paghinga ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Wilhelmina sa buong buhay niya. Isang liham ang nakapatong sa lamesa sa tabi niya. Ang misteryosong sulat tungkol sa Cebu na ibinigay sa kanya ng estranghero. Dahan-dahan niyang kinuha ang lighter at sinilaban ng papel. Ang tunog ng paglamas ng apoy sa puting pahina hanggang sa ito ay maging abo ay naging huling hakbang ng kanyang paglaya. Hindi niya hahayaan na ang mga multo ng nakaraan ay sirain ng kapayapaan na kanyang pinaghirapan. Ang anino ng Cebu ay tapos na. Ang mahalaga ay ang liwanag ng kasalukuyan. Ma'am Willa, handa na po ang hapunan. Ang mahinang ulat ni Auntie Melba, na ngayon ay kasama na niya bilang isang kapamilya na katuwang sa pagpapalaki kay Miguelito. Bumaba si Wilhelmina ng may dahan-dahan at matatag na mga hakbang. Sa sala, nakita niya si Mateo na kasalukuyang nakikipaglaro kay Miguelito na kagigising lang. Wala na ang marangyang anyo ng isang Rodriguez. Tanging ang isang tapat na ama na handang magsimula mula sa ibaba ang natitira sa kanya. Salamat sa pagpapahintulot na manatili ako rito ngayong gabi, Willa, ang mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kapakumbabaan. Ginagawa ko ito para sa anak natin, Mateo, ang sagot ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may malinaw na hangganan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ibig sabihin nito ay handa na tayong maglakad patungo sa magkaibang direksyon
ng walang bitbit na galit. Naiwan si Wilhelmina sa gitna ng kanyang hardin habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang tunog ng kanyang sariling tawa habang nilalaro ang kanyang anak ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa dulo ng lahat, nasagot ang 3 mahahalagang katanungan ng kanyang buhay. Una, nagpatawad ba siya? Oo, pinatawad niya ang kanyang sarili at si Mateo upang makalaya. Ngunit hinayaan niyang ang batas ang magparusa sa mga tunay na kriminal na sina Esmeralda at Lorenzo. Walang dumi ng nakaraan ang naiwan sa kanyang puso. Pangalawa, nakatagpo ba sila ng kapayapaan? Oo, isang kapayapaang itinayo sa katotohanan at pagpapakumbaba, malayo sa karangalan ng pangalan, kundi sa dangal ng gawa. Pangatlo, anong aral ang naiwan para sa atin? Na ang tunay na kapayapaan at lakas ng isang babae ay hindi nanggagaling sa pag-asa sa iba, kundi sa sariling pananampalataya at kakayahang tumayo sa gitna ng bagyo, nang may kirot, ngunit walang pag-aalinlangan. Si Wilhelmina de Vega ay hindi lamang nakaligtas. Siya ay tuluyang lumipad ng malaya. Ang larawan ng dahan-dahang paglubog ng araw sa Tagaytay. Habang yakap ni Wilhelmina ang kanyang anak ay nag-iiwan ng isang matamis na kapayapaan sa ating mga puso. Ang bawat sugat ay natuyo na, at ang bukas ay hindi na kwento ng takot, kundi ng pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito hanggang sa huling yugto ng buhay ni Wilhelmina. Habang isinusulat ko ang eksenang duguang, bumagsak si Mateo sa entablado ng fiesta, habang ang kanyang dugo ay dahan-dahang kumakapit sa pulang bestido ni Wilhelmina. Napatigil ako at pumatak ang aking sariling luha sa papel. Naisip ko ang bigat ng sakripisyo at kung paano nga ba nasusukat ang tunay na pagbawi sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagmula sa imahinasyon. Hango ito sa mga totoong buhay ng mga kababayhang patuloy na lumalaban sa bawat sulok ng ating lipunan. Isang patunay ng aming pagpupursigi na ihandog sa inyo ang inang obra na may kaluluwa at malalim na pagpapahalaga sa buhay. Ang buhay natin ay tila asul na sobre ni Wilhelmina. Madalas, pinupuno natin ito ng mga lihim, ng takot, at ng mga huwad na dokumento ng pag-asa na ibinibigay sa atin ng iba. Ngunit ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag nagawa nating silaban ang sobrang iyon upang mula sa abon nito, ang tanghing matira ay ang sarili nating lakas at ang katotohanang walang sinumang makakapagtakda. Sa inyong palagay, tama ba ang naging pasya ni Wilhelmina na huwag munang tanggapin si Mateo sa kanyang buhay, kahit na ibinuwis nito ang sariling buhay para sa kanya? O karapat-dapat pa si Mateo sa isang mabilis na patawad? Gusto ko ring magtanong, nasaan po kayo ngayon habang pinakikinggan ang huling bahagi ng kwentong ito? Kayo ba ay nagluluto para sa pamilya? Nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho? O baka naman nasa biyahe habang pinagmamasdan ang gabi? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Dahil dito, may mga taong handang makinig at makiramay sa inyo. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong mabigyan ng lakas ng loob sa kanilang mga personal na laban. Sana ay manatili kayong ligtas, malakas, at matapang na harapin ang inyong sariling tadhana sa inyong sariling pamamaraan. Pamagat ng kwento. Ang dugo ng karangalan. Ang paglaya ni Wilhelmina. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning libangan at pagbabahagi ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel Puso TV.